So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kahapon pumutok po yung balita na sinabi po ng ombudsman na si Samuel Martires na wala daw po silang nakikita na dahilan para kasuhan si Sara Duterte. Ombudsman mismo may sabi. So bali po sa ombudsman, wala po yung katangahan ni Sara Duterte. So bali po sa ombudsman, wala din po yung grave threat na ginawa ni Sara, wala din po yung mga peking resibo ng confidential fund. So para po sa ombudsman, malinis po at walang bahid ng korupsyon yung Office of the Vice President. Galing. Yun nga lang mga ka-Streetways, no, base po sa pagre-research natin, itong si Samuel Martires pala mga kababayan, appointee ni Digong. At bukod doon mga ka-Streetwise, si Samuel Martires po pala ay ang nagtatago ng tagong yaman ni Digong. May mga ebidensya po tayo dito. Oh, so doon natin makikita kung anong klaseng political alignment meron itong si Samuel Martires. Siya po ang nagtatago ng tagong yaman ni Digong. Oh. So ngayon napakita ko sa inyo to, no. So sa hindi na po nakakaalam, ito yung balita kahapon. Okay. So sa GMA News, sabi ng GMA News, wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman sa aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, di ba? May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang vice presidente. Paano mo didisiplinahin ano ka nga, aso ka nga ni Digong. O itong si Samuel Martires na to, so ito sabi pa dito, ito malupit. Ito nabalita rin to kahapon. Ombudsman can take over investigations on VP Sara, says Martires. O, yun naman pala eh. Yun nga lang may catch. Sabi dito, Martires said that the ombudsman could investigate if the threats were made in the course of her duties as vice president. If not, that will be personal. And we have no jurisdiction over these things, he said. So sabi ni Martires po, yung ginawa pala ni Sara Duterte ay wala daw pong kinalaman sa kanyang trabaho bilang vice presidente. Tanga ka ba? Basic yun mga kababayan. Kapag namatay po ang presidente, ang papalit si Sara. So, meron po itong kinalaman sa trabaho ni Sara Duterte. Oh. So ngayon mga kababayan, no, merong report dito sa GMA News. Hindi, ito pala, meron pa pala dito. So sabi pa dito on denial pa si Martires dito eh. Sabi ni Martires dito, I'm not close to the president. Never have I been close to the president during the 6-year term of the president. You can check the logbook of Malacanang how many times I have been there. Hindi ko lang po talaga alam no kung tanga po talaga si Martires o nagtatanga-tangahan lang. So ang sabi po ni Samuel Martires, hindi daw po siya malapit sa presidente Duterte. Kahit tingnan daw po yung logbook ng Malacanang, actually mga kababayan, hindi mo naman kailangan na pumunta sa Malacanang palagi para malaman kung malapit ka ba sa presidente. Pwede naman kayo magkita sa labas. Malalaman po natin na malapit po si Martires sa mga Duterte. Kasi nga po, si Martires po ang nagtatago po ng tagong yaman ng mga Duterte. Oh, pakita ko sa inyo mamaya-maya lang din. Oh. So ngayon, merong balita dito from GMA News. Para mas maganda yung narrative natin, no? So, panoorin natin to. Putulin ko lang baka makapalit tayo ng GMA eh. Sige. Ombudsman aksyon ni Yan wala daw po nakita sa ngayon ng ombudsman. Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Di ba? Ang kapal ng mukha, no? Wala daw po nakikitang dahilan ng ombudsman para imbestigahan daw po si Sara Duterte. Galing. So, sino? Sino dapat imbestigahan? Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal. Yan. So, si Samuel Martires talaga may sabi. Okay. So, continue natin. Marcos ay bagay na maaari nilang aksyon. Teka. Bunda dito yan eh. Yan, dito. Yan, dito. Bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we're concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the Revised Penal Code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices. Actually, tanga talaga to, no?
Ang kapal ng mukha, mas nakakainis pag pag nakita niyong nagsasalita eh. Sabi ni Samuel Martires, wala daw po sila nakikitang practices si Sara Duterte ng graph and corruption. Actually, kung mag-iimbestiga kayo, may makikita kayo. Kaya nga ombudsman kayo eh. Hiwalay na kayo eh. Hiwalay kayo na parte ng gobyerno eh. To eh. Separate ito eh. So, yung ombudsman mga kababayan, hindi siya part ng judiciary, hindi siya part ng legislative, hindi rin po siya part ng executive. Hiwalay po siya na sangay ng gobyerno, hiwalay. May tawag yan, nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. Oh. So, dito mga kababayan, ang point ko dito, di ba? Kung mag-iimbestiga ang ombudsman, may makikita kayo. Trabaho nyo yan. Di ba? Yung Congress nga may nakita eh. Kayo pa kaya? Ay, Diyos ko. Ano yan? So continue natin. Saglit na lang. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may Kanya. So, okay na pala. So, ngayon mga kababayan, ito yung malupit dito. Okay. So, kung babalikan po natin yung ombudsman, no? Kung babalikan po natin. Ito yan. Ito. So, noong 2019, sinabi ni Duterte, di ba? Palas, di ba? Malacanang. Duterte leaving it up to ombudsman to release his SALN. Actually, nung una mga kababayan, pwede kang humingi ng SALN. Kahit kailan. Dati. Yun nga lang, binago po ito ni Martires. So, ang ginawa po ni Martires mga kababayan, para po makapaglabas po ng SALN ang mga Duterte, kailangan munang humingi ng request sa kanila, sa ombudsman mismo. So, ngayon, sino ba yan si Martires na yan? So si Martires mga kababayan, siya po ay na-appoint noong August 6, 2018. At matatapos po yung term niya sa 2025 pa. Sa August, so ilang buwan na lang. At ang nag-appoint sa kanya si Duterte. Okay, di ba? At least you get the point. So dito, sabi dito, President Rodrigo Duterte is leaving it up to the Office of the Ombudsman to release to the public his statement of assets and liabilities and net worth, SALN. So ngayon mga kaka-streetwise, no, kung hindi po nilalabas ni Duterte ang mga SALN po na pamilya nila, ang sisihin po natin dito ang ombudsman. Sabi ni Duterte, bahala ng ombudsman dyan. Well, sige, okay lang yan. Sige, ombudsman, kakampi natin ng ombudsman. Yun nga lang mga kababayan, mukhang hindi. Kasi, nung 2020 mismo, naglabas po ng Memorandum Circular number 1 ang ombudsman. Nag-amenda sila. Nag-amend. Teka, lakihan natin. Ayan, 2020 yan, ha? Yan, Memorandum Circular number 1. So, ito yung pinakaunang-unang Memorandum Circular po ng Ombudsman. Amended guidelines on the public access to statement of assets, liabilities and net worth, and disclosure of business interests and financial connections filed with the Office of the Ombudsman. Patay tayo dito. So, sabi dito, no? So, sa Section 1, grounds to grant or deny request. So kung dati mga kababayan, no, pwedeng ma-access yung SALN ng mga politicians, especially po mga Duterte. Ngayon po, sabi ng ombudsman, hindi, dapat dumaan muna kayo sa amin. At kami ang mag-decide kung i-grant ba namin or i-deny namin. Samantalang dati mga kababayan, humingi ka, makakakuha ka kagad eh. Ngayon, may guidelines na sila. So bakit? At nangyari ito noong panahon ni Duterte. So ano to? Yung tagong yaman ni Duterte tinatago ni Samuel Martires gamit ang ombudsman? Ganun ba yung labas dito? Sabi pa dito tingnan nyo she is the declarant of duly authorized representative of the declarant. So dapat abogado ka ng declarant. The request is upon lawful order of the court in relation to pending case and so dapat pala may kaso muna. Kung dati pwede kang kumuha ng request o pwede kang makahingi ng SALN, ngayon dapat may kaso muna. Yung politician. Bobo rin eh. So paano mo malalaman na may pagnanakaw na nangyari sa politician kung tinatago mo yung SALN?
Engot. Oh, the request is made by this office field investigation of bureau unit, 'di ba, for the purpose of conducting fact-finding investigation. So, ko. Well, actually mga kababayan, no, ito lang request ko lang sana, no. Diyan po sa House. Total, tinatarantado naman kayo ng ombudsman. Ngayon, itong House of Representatives, meron silang kapangyarihan para humingi po ng salin ng mga Duterte. Sana maisip ito ng mga ombudsman, sana maisip ito ng House, ng mga congressman natin. Kung tinatago po ng ombudsman yung salin ng mga Duterte, ang House pwede silang mag-request kasi meron silang ginagawang investigasyon. O kasi nakalagay naman dito, fact-finding investigation eh. Hindi naman criminal investigation. So, pasok po yung House dito. Di ba, isipin nyo dati kung dati, anytime, pag nag-request ka ng salin ng isang politician, especially na presidente, makakakuha ka kaagad. So, ngayon, dapat may kaso. Di ba? Dapat ikaw ay abogado ng politiko na yon. Kita nyo yan, ha? At pangatlo, dapat merong investigasyon. So, ang point niya dito, paano makakaroon ng investigasyon kung ayaw nyo ilabas yung salin? At ang malupit pa dito, mga ka-streetways, ito yung malupit dito. Oh. Ang malupit dito, saka, may pirma yan eh. Ang pumirma nito, sa bandang baba. Oh, si Martires nga yung pumirma sa baba. Ay, no? Pirma niya yan, no? Samuel Martires. Siya nga pumirma. Oh. So, ngayon ang point dito, mga kababayan, sige, okay lang. O, ombudsman yan. Magtiwala tayo sa ombudsman. O, kapag may nanghingi ng salin, o humingi ng request sa ombudsman, okay yan. Yun nga lang, mga kababayan, ang dami na pong humingi ng request. So, noong 2021, sabi dito, no, ombudsman denies lawyers' request for copies of salin. Duterte's salin. Ayaw ng ombudsman. 2021. Tapos noong 2021 din, si De Lima nanghihingi din po ng salin. Ayaw rin bigyan ng ombudsman. So alam niyo kung anong point ko dito, gumawa pa kayo ng guidelines tapos hindi rin pala kayo magbibigay ng salin. So dapat sinabi niyo na lang na ayaw namin magbigay. Ganun na lang yun eh, parang niloko niyo pa yung mga tao nito eh. O gagawa kami ng guidelines para makakuha ng salin ng mga Duterte. Tapos nung may nag-request, hindi pwede. Gumawa pa kayo ng guidelines tapos di rin pala kayo magbibigay. So ano yun? Ewan ko ba? So actually mga kababayan, konting tiis na lang po, no? Kasi tulad yan ng pinakita ko kanina, ito eh. Yan. Natapos pa yung termino ni Martires, August 6, 2025. Actually, ganyan po marunong rumespeto si PBBM. Kasi mga kababayan, no, kung maalala po natin, tuwing nagpapalit po ng presidente, ang nangyayari po nun minsan, bumababa na lang po sa pwesto yung ombudsman. Siyempre, di ba? Kasi conflict of interest yan eh. O yung iba, kung hindi talaga kasundo, nagpapanawagan yung presidente na pag-resignin yung ombudsman mismo. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung ombudsman eh. Kasi ito po ay dapat ang ombudsman para matanggal po sa posisyon, dapat po impeachment po. So ewan ko lang, no, medyo magulo talaga yung sistema natin, di ba? Yung ombudsman na dapat na mag-iimbestiga sa mga government officials, pati presidente, appointee ng presidente. So magulo, di ba? Ang gulo ng sistema natin. So ngayon, mga kababayan, no, kung naalala nyo rin po, di ba, si Merceditas, ano ba yun? Kalimutan ko na. Si Merceditas, ombudsman dati nung kay Pino yan, appointee ni Gloria. Nagkaroon, Merceditas Gutierrez, oo. Nagkaroon ng panawagan dati si Pinoy na mag-resign si Merceditas Gutierrez. Diba? Kasi appointee siya ni Gloria. Pero ngayon kay PBBM, hindi po ginawa ni PBBM yan. Pinabayaan niya si Samuel Martires na matapos yung termino niya. So, may respeto pa rin po si PBBM dito. Pero just in point, mga kababayan, di ba? Konting delikadesa naman Samuel Martires. Ayun lang yun eh. Yung memorandum number 1 mo, pwede mo namang baguhin yan eh. Di ba? At malinaw naman na kaya mo naman ginawa talaga yung memorandum circular number 1 na yan para protektahan yung salin ni Digong. Yan ang hirap sa'yo eh.
Oh. So yun mga ka-streetwise daw dyan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ng ombudsman na una, sa pagtatakip nga po sa kasalanan ni Sara Duterte at pangalawa, dito po sa pagtatago po ng salin ng mga Duterte, mismo ng ombudsman. So yan, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!